bakit nandito tayong lahat? Para kay Tatay Digong! Para sa bayan! Para sa isang Pilipino na pilitang kinuha doon sa ating bansa. Hinila, tinulak, paakyat ng eroplano at dinala dito sa Dahig para ikulong. Ipaglaban si Tatay Digong! Wala kang mahahanap na bansa sa buong mundo na ibinibigay ang kanilang kababayan sa mga dayuhan. Only in the Philippines! Nakakahiya man na nakikita ng buong mundo, pero ganon ang nangyari sa dati nating Pangulong Rodrigo Duterte. Saan ba nagsimula ito lahat? Kaya ako nakiusap paulit-ulit sa ating mga organizers dito sa Dahig, sa ating mga kasama. Gusto ko sana magsalita sa harap ng ICC kasi gusto ko marinig ng ICC kung anong ginawa nila at ano yung pride na pinagpipilitan nila na hawakan at ikulong ang dating Pangulong Duterte. Una, nagsimula ito saan? Sa reklamo ni Trililing. At bakit siya tinawag na Trililing? Kasi nga may sayad. Oo. Dapat pulutan! Pag nagsasalita siya, nakikita mo talaga, naririnig mo. Meron talagang Salpek! may kulang yung tornilyo. Saan niya binase yung kanyang paghain ng reklamo? Doon kay Las Cañas at kay Matubato. Na lumabas doon sa investigation, si Las Cañas ay merong kasong perjury o pagsisinungaling under oath. At paano ko pa nasabing na isa pang sinungaling si Las Cañas? Noong nag-iimbestiga sila at nagsasalita si Las Cañas, hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ko na kasama o may alam o kaparte ng DDS. Pero kung maalala ninyo, noong 2022, nanalo akong Vice Presidente. Anong sabi ni Las Cañas? Kasali na yan si Inday Sara Duterte sa DDS. Sabi niya, mas matindi pa yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nakikita ninyo na ayaw nila na merong Duterte na umuupo bilang presidente o bilang vice presidente. Yan yung witness ni Trillanes. Takot sila, ma. Gusto yung katarantaduhan nila. Kasi hindi na sila Nakikita natin yan. Ngayon, nakikita natin ang mga ginagawa nila. Yung isang witness nila, si Matubato, nandun din sa Senate investigation. Pero anong sinabi? Meron din. Kasi pala, it takes one to know one. So kung Trililing yung nag-file ng kaso, ang witness niya ay may sayad din. Diyan nagsimula ang complaint. Sino ang, kinsa ni Segunda? Sino ang sumunod? Ang mainstream media. Ano sabi nila? 30,000 dead. Yes! Nagsimula sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30,000. Lahat ng mga namatay, DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, walang listahan ng 30,000. At anong
lumabas sa charges nila. 43 counts of murder. Kaduda-duda pa yung ibang sinasabing biktima. Dahil hindi masabi kung totoo nga na sila ay biktima ng EJK. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bayaran. Hindi na nila makuha yun eh. Pero ano nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni Ako, si Bangag! Bangag! Marcos! ginamit ng Konsyaba, ang ICC, at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso, Kailangan nyo ng maya. kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Yes. Totoo. Duterte! So naggamitan sila. Ngayon, merong tanong sa jurisdiction o meron ka bang karapatan ICC na magpaakyat ng kaso at hawakan ang akusado, ang detainee dyan sa loob ng detention center. Ang tagal nilang magsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi iniisip pa nila paano nila gagawin na sasabihin na meron silang jurisdiction. Nag-iisip pa sila ng paraan paano ba natin sasabihin na pwede nating iakyat itong kaso na ito at mag-trial tayo. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Ni object. Kinontra ng prosecution. Kaya sinabi ko, bakit pa ba merong nakalagay dyan sa inyong Rome Statute ko noon na interim release, ay hindi niyo naman pala ibibigay sa mga akusado. So merong tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasehan ay Marites. Chismis. Mga chismosa! Galing sa mainstream media na kontra sa kaniyang mga prinsipyo at paniniwala. Meron tayo dating Pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan.